ng aking karera at buhay, parang nasanay na ako at maluwag sa aking dibdib na sa bawat pagtatapos o bawat pag-aantala ay mayroong kasunod na dapat mangyari ayon sa nakasulat sa ating tadhana. Kaya kung yung serbisyo publikong naibigay ko po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa DZMM at mga tagapanood sa teleradyo ay nakabigay ng pagkakaiba at kabutihan sa kanilang buhay, sa kanilang kaalaman, kasiyahan. Yun na po ang kapalit ng 20 taong paggising po namin ng napakaaga dito sa radyo. At punong-puno po ang aking puso ng pagmamahal para sa lahat ng mga tagapakinig ng DZMM. Dahil ito po talaga ang aking pamilya, dito po ako sa palagay ko sa palagay ko lang. Sa radyo po ako talaga nagkaroon ng bihikulo para magbigay ng totoong serbisyo, totoong pagbabago sa buhay ng mga tao. At ito po talaga ang aking naging bihikulo para masabi ko po ang hindi masabi ng iba. Dito ko po nailabas yung katotohanan na madalas ay naikukubli. Dito ko po nasasabi ang komentaryo na bagamat kung minsan ay sinasalubong ng apoy, baril, at saka bala, machine gun, pagbabatikos, pangharas, taus-puso ko pong tinatanggap ang lahat ng mga pagsubok na yan dahil nalalaman ko po na lahat po ng ating sinasabi dito ay ating pinapanindigan. At lahat po ng ating sinasabi dito ay iniisip ko pong mabuti na makapagdudulot lamang ng kabutihan sa nakararami. Hindi po ako perpekto. Meron po akong ibang mga natapakan na hindi siguro dapat, mga nasaktan na karapat-dapat masaktan. Pero meron din pong nasaktan na hindi dapat. So, yan po naman ay aking hinihingi ng paumanhin kung sakali man na ako'y nagkamali sa loob po ng 20 taon na yan. Pero nalalaman ko po na dahil kayo po ay tumangkilik sa amin dito sa radyo, sa Tambalang Filon at Sanchez, sa loob ng napakahabang panahon at ginawa po ninyong #1 consistently for almost 20 years ang aming pong programa, malinaw po sa aking isipan at ramdam ko po sa aking puso na tama po ang ginagawa ko po dito sa DZMM sa tuwing umaga na ako po ay nagsasahimpapawid. Marami pong komento na dumarating po sa akin. Marami pong mga patutsada, marami pong mga pagbabatikos, marami pong paghuhusga. Pero lahat po yan, kasama na po yung maaaring hinihintay na rin po ng QCPD sa akin kung sakaling ako naman ang magkamali at ako naman ang maaresto ng hinaharas. Kasi yun po ang kapalit talaga ng paninindigan po namin at yung walang takot na pagsabi po ng opinyon at katotohanan. Isang karapatan sa pamamahayag, kalayaan sa opinyon at pamamahayag na inalagaan po ng ABS-CBN pagkatapos po ng revolusyon noong 1986. Unang-una na po kami dito kasama nila Kabayan, nila Ted Filon at marami sa pamilya ng DZMM na dumating at pumalis, nabuhay at namatay na inabutan po namin dito. Hindi ko po makakalimutan lahat ng aking mga karanasan dito po sa DZMM since I started. Pero yan pong kalayaan sa pamamahayag. Hindi po ba DZMM malayang mamamahayag? Kailangan po nating yakapin, panghawakan, protektahan at ipaglaban ang kalayaan sa pamamahayag. Kasi dyan lang po natin mahahanap ang katotohanan, mali man o tama ang komentaryo. Yung kalayaan pong yan ang ipinaglaban po natin noong 1986 na dapat po ay patuloy po nating panghawakan. Hindi po ba? At nagpapasalamat po ako ng taos puso sa pamunuan ng ABS-CBN, si Chairman Gabby Lopez, si Ma'am Charo Concho, ang aming pong presidente, Ma'am Cory Lidanes, si Ginoong Peter Musni, si Ginoong Angelo Palmones, Mara Paner, si Nanette Kong, ang aking executive producer sa napakahabang panahon, at si Charis Para, si Boss Rolly Cruz. Naku, Boss Rolly, naaalala kita kahit nasa langit ka na. Si Boss Freddy Garcia na siyang parating, sumusobra ka na. Boss LBJ at ang kanyang mga memorandum sa akin. Lahat po yan, ako, hindi po tayo pagkakasahan ng 2 oras. Kung lahat po ng aking mga karanasan dito, mga anecdotes, mga kwento, up and down and sideways here in DZMM, I
never ever forget. Ayoko po magsabi ng goodbye forever. Ito po ay leave. At hindi po natin masasabi kung kailan ako makakabalik. Pero kung pagpapala rin ng sirkumstansya, ako po naman ay magbabalik. At sana po, tulad ng aking sinabi minsan nung ako'y namaalam din sa isang programa sa telebisyon, mamaalam po man ako ngayon, sana po ay huwag masyadong magtagal at tayo ay magkarinigan ulit dito po sa DZMM. Ako po ay mananatiling inyong abang lingkod saan man po ninyo ako matagpuan. Anumang posisyon sa buhay po ninyo ako iluklok. Kung saan po man ako maabutan o matisod o wherever place I find myself in, you can take DZMM, you can take me out of DZMM, but you can never take DZMM out of me. Dahil ang DZMM po ay serbisyo publiko. So, hindi na po matatanggal yan sa aking puso. At ang DZMM ang siyang naging tulay para mabuo ang aking paninindigan para sa katotohanan, kapakanan ng nakararami, at tunay na serbisyo publiko. At tulad po na aking sinabi kanina, ang DZMM ay institusyon, mawala man ang kahit isa sa amin, mananatiling number 1 ang DZMM dahil DZMM is much, much bigger than any one personality. So yan po ay ipagpapatuloy ng ABS-CBN at ako'y parati, always magiging kapamilya ng DZMM. Palakpakan natin dyan. Ayun, palakpakan. Maraming pong salamat. So ngayon, ang aking tanong, ilalabas ko ba mga commercial? Dahil ito ay hanap buhay natin? Ayun, Ha? palakpakan. Okay na tayo? Ito ko lang. Oh, sige. Ha? Oo nga naman. O last day ko nga naman. Pwede ba ako? Gusto ko mag-concert. Hindi. Loka lang. Ha? Hindi. Kayo naman. Diyos ko. Huwag na naman natin gawin, Diyos Mario Joseph. Ginawa nating party. Nakakahiya naman. Pero ito po yan, no? Ito po ay pansamantala lamang. Hopefully, payagan naman ako sana na masamahan ko yung aking partner of 20 years na si Ted Filon sa kanya pong pagbabalik at sinabihan na po ako ni Ted kagabi na siya po ay magbabalik sa Hunyo. Palakpakan naman, di ba? So sana naman po magkasama kami kahit ng isang linggo para naman meron siyang makasama dahil alam naman po natin ang nangyari sa buhay ni Ted, hindi po madali. At yan po isang matalik kong kaibigan. So, aalalayan lamang po natin sa kanyang pagbabalik hanggang sa siya naman ang magkaroon ng panahon na makapagbabay at makapagbabay din ako sa kanya. So, I hope that you wish me luck, pray for me, dahil ito isang bahagi ng aking buhay na hindi ko alam na mangyayari pa pala sa akin. One milestone after the other. And ito po ay pinagdadasal ko pong mabuti at ito po ay hopefully dadamayan po ninyo ako saan po man ninyo ako matatagpuan. Okay? Salamat po higit sa lahat kayo pong mga nanonood sa amin sa teleradyo at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin mula Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa ibang bansa. Ito po ang inyong abang lingkod na si Corina Sanchez nagsasabing maraming salamat po sa inyo dahil ginawa po ninyo kaming number 1. Pinanindigan po ninyo ang amin din pong mga paninindigan. Sinang-ayunan po ninyo ang aming mga opinyon. Sa totoo lamang po, kung hindi po dahil sa inyo, naku, baka matagal na ho kami na ganyan. Sa totoo lang, kayo po ang nagbibigay ng proteksyon sa amin, kayo pong publiko. Napakadelikado po ng aming buhay komentarista. Pero kayo po ang nagpapatotoo na tama po ang aming ginagawa. Okay? Salamat sa buong DZMM production. Kay Xander Cayabyab. Xander, take a bow. Kasi si Xander. Magpakita ka, pugot ang ulo mo. Ayan, si Xander. Si Cathy Alegado. Halik, pumunta ka dito. Inuutusan kita. Okay, hindi pwede. Ayan, pasok. Ito po si Cathy Alegado. Si Gerson Cruz. Ayan, sinasabi po namin si Joros. Si Nino Cortez. Ayan. Si Fred Banduli.